Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, June 27, 2024. So, wakas, bumalik yung index natin. So, nag-close tayo 6,390.58. So, kinain na niya yung mga losses niya dito. Pero hindi siguro lahat ng stocks bumalik, di ba? Kasi naglaglagan pa rin naman yung iba kagaya ni na GGS, yung mga big caps na stocks natin. So, for today's trading natin, umakyat tayo. So, kinover natin yung malakas na drop last time, pero net foreign sell pa rin naman siya. So negative 96.30 million. So pinitik na kanina nung pre-closing, no? 1.22%. So tingnan natin for the coming few days. Siguro ang pinaka news natin for today's trading, kaya siguro ayaw pa rin bumalik ng foreigners. Yung interest rates kasi natin, nag-finalize na sila. So nasa 6.5% pa rin siya. So mataas pa rin siya. Hindi siya nagbawas kasi parang ganun din naman kasi yung ginawa ng Federal Reserve doon sa bandang US. So inaantay niya lang yung Q doon sa US markets natin. Pero anyway, marami nga pong blue chips, mga big caps na stocks natin ang gumalaw for today's trading kasi nga umakyat yung index natin dito sa 1.23%. Ayan. So, meron tayong mga blue chips dito, si Converge, si ASEN at saka si SCC. So, karamihan sa kanila actually is gumalaw for today's trading naman natin. Kahit doon sa mga small caps, medyo marami din po yung nag-bounce yung galawan nila for today's trading. And so, ito po yung ating mga trending stocks. Merong up move ulit o breakout si Converge natin. So ito maganda. 28.86 million net foreign buy and meron siyang 3.83% na galaw. Ayun. So tama-tama. Maganda yung breakout nitong si Converge. Pabalik yung price action na rin sa kanya. Tapos si ASN, marami siguro nakabantay talaga dito. So meron siyang gain na 0.21% lang naman. And meron siyang 2.92 million net foreign buy. Siguro ang pinag-usapan dito kay ASEN for today's trading natin, first time nagkaroon na siya ng, tama ba? Nagkaroon na ba siya dati ng dividendo? So meron tayong nakita kanina, letter D, meron siyang 1%, more than 1% na dividends naman. So siguro yun yung pinaka-catalyst niya. Kaya pinag-usapan siya for today's trading. And then yung mga matyaga dito kay keeper natin, nag-breakout na rin siya, no? So 52 weeks ay yata itong si keeper natin. Meron siyang gain na 4.71% and 2.73 million net foreign buy. Si SGP, meron siyang 2.21% na gain at 781K net foreign sell. RCI ba, pumitik ulit si RCI, 8.36%. Meron siyang negative 371K net foreign sell. And then si SEC natin, ayan, first time ulit nasama, meron siyang, pabalik siya, no? So meron siyang gain na 2.15% and meron siyang 9.13 million net foreign buy dito sa market. So medyo good vibes yung market natin. Yung net foreign buy lang yung ano. So hindi natin alam kung ano ba, mauuntog tayo bukas kasi Friday naman yung galawan ng markets natin. So tignan na lang po natin bukas. Ayan, so disclaimer guys, sa mga bago dito sa channel natin, as usual, pakidouble check na lang po yan, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. Then follow mo ako as usual dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po. Or kung gusto mo naman, ayan, pabalik na yung market, join ka dito sa trading group natin. So tama-tama, July, mag-start ulit yung cycle natin dito sa Patreon channel natin. Tapos yung mga nakasubscribe naman, maraming salamat po dun sa mga usual viewers natin. Babalik na rin siguro yan kasi pabalik na yung mga stocks natin. Tignan natin bukas mga results. Tapos company reviews, yung mga sample trades dito sa market, yung mga basic indicators, technical analysis, yung mga risk management plus yung ating PSE Stock Market Studies. And then follow mo din po ako dito sa ating Crypto to, Palawi Trader Crypto to para sa mga play to earn games. So medyo stabilize ng konti si ano, di ba? Si crypto natin, pero hindi ko nakita yung closing niya kanina. So dito naman sa social media, follow mo din po ako dito sa ating Facebook account para updated kayo sa mga posts natin or dito sa Facebook page. So check mo na lang po yan. At sa articles natin dito sa Bodega Peak, sa local market, US at crypto, money earners, or rather wala na pala si money earners.
Tapos dito sa Twitter natin, ayan. So dito na yung summary natin. So ito yung pinaka-big news natin sa ngayon. Okay, not so good pa rin naman kasi mataas pa rin yung interest rates ng mga bangko natin. So, babawi siguro yung mga banks natin. 6.5%, 6 times since October. So, isang taon na tayong inflation is sobrang taas. Ayan, so kaya yung market natin sobrang baba yung galaw niya. So, yung closing natin, okay, akala ko net foreign buy. Net foreign sell pala tayo, 96.3 million. And ang panalo dito sa market natin, finance, ayan. So siguro yun yun. Sabi natin, 2.5%. Pangalawa si industrial, 1.07%. And then si property, 0.93%. So basahin natin yung mga news ngayon. Mega-wide bond sale offers up to 8.48%. So ganda na ito, yung bond sale ni Megawide natin. Taso, so mataas pa sa SSS at saka sa pag-ibig natin. Yun lang kasi ito mga to medyo affected minsan ng price action natin. Security Bank, stock price near 52 weeks low, so sobrang baba ni Security Bank. Foreign funds sold, ito yung mga binenta. BDO, Metrobank, Union Bank, APF Gen, Petron, SCP, CNPF, DNLFB, Aboites, DMC, SM, Ali, Aries, Crete, Double Dragon, Bloom, Plus, Wilcon, at saka si FM9. Pero si Bloom medyo nung-bounce na rin kanina, di ba? Kapon, laglag si Bloom natin. Foreign funds bought, BDI, Security Bank, ACNC, REC, Mer, Manila Water, SCC, Foodkeeper, EI, PPC, STN, ABA, EC, Costco, AGI. Ayan. So yun nga po, ang pinakasama rin natin, hindi ginalaw yung interest rates, 6.5%. NGCP forecast no more power alerts for the rest of 2024 and Emirates is eyeing retail assets. So magdadagdag yata to ng portfolio. Meralco draws 8 bidders for 600 megawatt base load supply, AC, hindi pa rin siya nakarangkada, no? To sell at least 10 billion pesos of preferred shares. ASN, meron siyang regular cash dividend, 1% nga po yan. Petron approves public offer of up to 17 million preferred shares. NGCP 6 recovery. Tapos si Ali, meron siyang net income first quarter 39%, pero yung mga price natin ayaw umakyat. Globe Telecom announced on Tuesday partnership with Link to announce or to assess the potential of satellite direct to phone communication services. Ayan, yung bila natin nababalik nababalik ko, ayan. Sid Consoji just up his Semerara stake by a whooping 130 million. Ayan, so meron siguro share buyback tong si Consoji natin. Meralco, 600 megawatt requirement, drew 8 parties. Next gen sets price at 1.68 pesos per share. SGP, NGCP 6 to recover 87 billion for major transmission projects. Field rate lease 1,900 square meter at Field Reach Philinvest 1. MREIT plans to diversify by adding retail assets. So ABS-CBN, Sky Cable offers free internet. Globe form partnership with Link. Ano pa yung mga news natin dito? Wala na, no? Ano to? IPE Games. Ano bang stock yan? IPE Games clarifies rate plan sort of, sabi niya. Next gen, IPO. So, anda na ba kayo dyan by July? Tapos yung galawan sa US market kagabi is okay naman siya. Ayan, so medyo berde yung galawan dito sa US market. Buti nga nag-green tayo na kasi representative natin sa US. Nag-drop pala na negative 0.38% naman. Okay po. So yung ating Patreon guys so medyo malapit na naman yung start ng cycle natin. Yung mga gusto mong sumali sa trading group natin, open po yan si Patreon channel natin. So double check mo na lang po. Ang start ulit niyan is 2nd day of July. Yung ating 1 month cycle naman sa kanya. Okay po. So tingin tayo dito sa galaw ni PSE. So nakabalik na siya. Actually maganda tignan. Phone chart lang ang titignan natin sa kanya. So medyo palabas na tayo dito sa downtrend. Kaya lang, ang tanong bukas, Friday, kaya ba nating masustain yan? So ano ba sa tingin mo? Comment, ilagay mo sa comment section kung makaka-arangkada tayo dito sa area na to. Pero parang hirap siya kasi net foreign sale pa rin naman. So 96.3 million.
Net foreign sale kahit na umakyat tayo ng 1.23%. So 6390.58. Talagang 64 pala yung pinakamagandang support nitong CPSE, which is yun yung nagkaroon tayo ng broken trend sa kanya last time naman. Ayan. So ito pa rin naman yung pinaka-trend channel natin sa kanya. Downtrend pa rin naman siya. Pero at least maganda kasi marami tayong nakita ng mga big caps na stocks natin na nag-start na mag-recover yung kanilang price action. Especially si Converge panalo ngayon, di ba? Sa mga big caps natin kasi siya yung umarangkada yung price action. So ito yung mga kumita for today. BDO 2.38%, Metrobank 2.84%, pero nasa baba pa rin man siya, di ba? Globe 1. Nag-breakout si Globe, oh. Panalong-panalo si Globe kasi yung mga nag-stock rights offering sa kanya, di ba? Yan, 20% up na siya. So si GCash kasi, di ba, maganda yung mga news niya. BPI, ayan, pabalik na rin siya, 3.1%. Si SMPH, 2 ayan, breakout. 2.39%. Si Converge, ito breakout talaga, 3.83%. Bloom, so nag-bounce, 2.15%. PLDT, pabalik na rin, 1.35%. AC, 1.38 at saka si Mer, ayan, nakabalik na rin. 2.47%. SCC, 2.15. So yung mga nalaglag sa big caps, si ICT, malit lang naman, negative 0.51. GGS, ito medyo delikado pa rin yung galaw niya. Negative 2.59%. LPG, negative 1.7%. Nag-breakdown na rin pala si LPG naman natin. Okay, so yun po yung mga galawan ng mga big caps. Dito tayo sa mga runners natin. RCI, so nag-bounce siya, 8.36. ECP, wala namang volume niya. No? Ito, malakas ang bounce niya. No? Ferronickel, pero parang downtrend din. No? 5.81% si 8, sino pa ba? Med, wala namang volume naman to. Si Keeper, ayan, nag-breakout si Keeper. 10.5 million. Converge nga po. Tapos si Monde, ayan, finally nagkaroon siya ng bottom, siguro 3.42%. BPI, 3%. And si CPG natin, nauntog 3.08%. Ayan, marami ng bounce. Puro verde pa yung mga nakikita natin. Dito naman sa bumagsak, by ABSP natin, negative 13.87. Si LAN, minus 10%. 4% yung dividends. Hindi siya gumalaw, no? Bumagsak na lang siya. So, nag-conso. Okay. Wala siguro masyadong nakatunog sa kanya. EI, minus 7. Kinain na rin niya yung galawang kahapon. Balay, minus 4.4. ABS, talagang pababa na. Minus 3.11. IMI, minus 2.8. Web, minus 2.35. MEG, minus 2.27%. Okay? So, pero mas marami yung nakita natin na gumalaw for today's trading. Kaya lang medyo ampaw yung yung galaw natin dito sa PSE market. Bukas natin malalaman ko talagang gusto na niya bumalik or nagtatrap lang ulit itong si PSE market sa natin. Okay? So silip tayo dito sa global market. Ano bang galawan? Mapula dito ngayon Nasdaq futures, negative 0.14. Dow futures, negative 0.17. And then S&P, negative 0.13%. So mukhang mapula yung galawan mamaya dito sa US market and then papunta na sa pula yung ating European markets. Tapos Asian markets, pangit din pala yung galaw dito sa buong Asia. So tayo lang siguro yung makyat kasi sagad na yung mga foreigners natin. Um, Supposedly siguro babagsak pero kinaya naman siya ng ating mga locals. Ayan. So medyo malakas din po yung drop dito sa Asian markets natin. So crypto, mukhang pupula din to mamaya. Bitcoin 61K, Ethereum 3.4, tapos si BNB 573. So the rest mix. Yan, medyo mix yung galawan ng ibang cryptos naman natin. Okay, so balik tayo dito. Pag-usapan natin yung mga trending stocks. So Converge, ito yung panalo sa medyo pangit na galawan ng market natin. So natuloy na. So another breakout candle para kay Converge. So talagang lumusot na siya doon sa previous na resistance. 11.4. So ang next natin sa kanya is 11.8. Which is, ano sa tingin mo? Tingin ko personally, mukhang kaya naman niya. Nakailang percent ka na dito kay, kay Converge? Ano bang average ko dito sa kanya?
Dito pa lang average ko, no? So anyway, very good. Umakyat pa rin siya. Tapos ngayon lumalabas na yung ano, itsura ng momentum. Meron siyang tagatulak. Ito yung gusto natin. Meron siyang kahit pa paano maliit na tagatulak, 25.86 million. So 3.83% yung kanyang gain, 11.4. Balik 11 kay Converge. Malayo pa lalakbahin nito. So tignan natin for the coming few days. So at least nagkaroon siya ng ano ng higher low pala tong ano dalawang double check niya dito. So anyway, very good. Mukhang maganda pa yung nakikita natin in the future para kay Converge. Especially medyo meron siyang pakonti-konti na sumusundot na foreigners para magkaroon siya ng breakout. So 11.8 na lang po yung ating next na psychological resistance. Catalyst-wise, wala tayong nakita na catalyst kay Converge. Ganun din dito kay ASEN, wala din siyang catalyst. Pero pinag-usapan siya kanina, so tingnan mo, 0.2% lang naman and 4.86 yung price. Meron siyang 2.92 million net foreign buy. Pero ito siguro, kasi ito yung first time na meron siyang special dividend, so 1%. Last time, meron na rin pala last time. Namimigay na rin pala siya. So sobrang liit nga lang talaga, 1% lang yung binibigay na dividendo. Akala ko wala, hindi ko lang napapansin si ASEN natin. Ayan. So akala ko first time niyang magkaroon ng dividend. So anyway, on the way naman siya para i-try ulit yung 5.3. So ito yung ating chart sa kanya. And pinaka-support natin is yung parang double checking niya din dito. Parang kay Converge. Actually, pareha sila ni Converge ng ano eh. May double checking din dito sa bandang baba. So simula mag-recover to is malaki na rin yung na-recover kahit pa paano ni ASEN po natin. So okay pa yung ating mga indicators sa kanya. Maganda yung RSI. May pattern siya. Ganun din yung ating MACD formation. So siguro ang kulang lang sa kanya volume. Ayan. So medyo kulang yung volume niya. Oh. Hindi natin makita masyado yung volume niya. Si Ace Converge, meron ba itong volume? Ayan. So kaiba dito kay Converge, meron siyang spike ng volumes. Ito medyo kulang. So siguro bukas, tingnan natin kung meron siyang galaw. Kung siguro verde pa rin si market, pwede siyang umarangkada. So catalyst-wise, yun lang, yung dividends na lumabas pala dito. Kaya pala pinag-usapan itong si ACN naman natin. Okay, next, ito winner natin, Keeper. So natuloy na yung breakout niya. So wala tayong BP eh. Hindi natin mabili itong si Keeper. So congrats dun sa mga nagtiis sa kanya kasi another 52 weeks high si Keeper natin. So nakabalik na siya dito sa bandang taas. Hopefully hindi siya trap kasi last time yun yung pinaka-peak natin. May gap siya dito eh. May malakas na gap siya dito, di ba? Nagkaroon siya dito last time ng price adjustment. Ayan, nag-adjust sila last time ng presyo. Tignan natin kasi yan na yung last na resistance yan yung itong current na area. So kung tutuloy siya, meron pa siya dito mga 1.84. So pagdating sa price action 52 weeks sign na rin itong si keeper naman natin. Okay, so meron pa siguro. Tignan natin. Hopefully hindi siya trap kasi kaka-breakout tapos saktong-sakto lang dun sa bandang taas naman. Pero price action wise, okay din siya. Panalo yung yung sumalo dito sa kanya kasi namigay siya last time ng dividends. Kita mo, 6.37% pero hindi naman kagaya ng iba namimigay ng dividends na bumagsak yung price action natin sa kanya. Okay, next, RCI. So, pabalik ulit si RCI. Bumelo. So, tignan natin kung yan yung next na higher low. So, nag-retest siya and then meron siyang support na na-establish dito sa 3 pesos. So, kanina, malakas yung galaw niya, 8.36%. Pero, meron siyang 371K na net foreign sell dito sa market. Okay, slightly below siya or nandito sa RSI 50. So hindi pa natin ma-judge kung bumalik siya dito sa bullish region natin. Kasi yung bullish region natin, ito, makita mo yung mga RSI niya dito. So after ng drop na to, hindi pa rin naman siya nakakabalik dito sa bandang taas. So tingnan natin. Mali mo, yan yung inantay natin na reversal nito si RCI. Tapos with regards doon sa investors, kay ABS pa lang naman pumasok, di ba? Si Leandro. Pero dito kay RCI, wala pa yung, hindi pa, di ba? Yung additional na volume na bibili niya, wala pa tayong nabalita sa kanya. Baka yun yung inantay niya para bumalik siya ulit dito sa bandang 4 peso level naman. Okay, next, SCP.
So nag-bounce kahit paano, marami siguro may hawak din kay SCP. Hindi na siya umabot dito sa nilalagay natin na support dito sa 9.2. Kaya lang, tignan muna natin bukas kasi medyo nauntog tayo dito sa 9.94. So good naman kahit paano nag-up siya ng 2.21%, 9.7 yung close, and meron siyang 781K net foreign sale. So bearish pa rin naman yung pinaka-RSI natin. Kasi kung trend lang naman yung usapan niya sa RSI at saka dito sa MACD formation, iisa pa rin naman yung direction niya. Kailangan niyang mag-close malapit dito sa 10 pesos para mabuo ulit natin yung isang pattern niya dito. Ayan. So, tignan natin. Hindi pa confirm kasi isa pa lang yung candle natin. Wait natin bukas kung anong gustong gawin ni SCP. And then lastly, so isa sa mga gumalaw na stocks, SEC, pabalik ulit sa gap. So, nakailang beses na siya, no? So, 1, 2, 3, and then ito yung pang-apat na retest dito sa bandang gap niya. Kailan ba ulit yung next na dividends natin sa kanya? Yung last na dividends niya is around October pa, no? So, after pa ng ghost month natin makita kung mamimigay ulit ng another 10% na dividends itong si SEC natin. Pero good kasi buhay yung price action niya, di ba? Ayan. So, namimigay siya ng dividends and then hindi nagko-collapse yung price action naman niya. Kaya maganda talaga sa dividend stock itong si SCC naman natin. Okay? So, yun lang muna yung ating galaw. So, feeling natin parang ako personally parang trap yung galaw ng PSC kasi wala namang wala masyadong net foreign buys dito sa market. So, take advantage lang natin kung mayroong mga bounce during this time. So, natin ko pa din si CPG natin, baka tumas pa, nag-up siya ng 3% kanina naman. Okay po, so yun lang muna yung ating review. Isa pa ang trading day, bukas, abangan natin yan. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa channel or join sa group. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, yung ating Twitter and Patreon channels sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.